Isa pong magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat. Bagamat alam po nating lahat na meron pong dumadaan na bagyo sa ating mga kababayan sa kanilang mga lugar. At gaya nga po ng mga sinasabi ko nung nakaraan, wala po tayong kakayanan na abutin sila para tulungan, kundi sa pamamagitan ng ating panalangin, ng paglapit natin sa Panginoon, ng pagsamo natin sa Diyos. Ang Diyos po ang kikilos para sila po ay turuan kung ano po ang kanilang gagawin, at manalig po tayo sa Panginoon na iingatan po sila ng Diyos at ililigtas sila sa sakuna na ito ng bagyong Leon. At manalig lang po tayo mga kababayan ko, mga kaibigan ko, mga kapatid ko kay Kristo. Manampalataya lang po tayo sa Diyos na meron po siyang ginagawa sa mga oras na ito, at alam niya kung ano ang kanyang dahilan o layunin, bakit po pinapahintulutan niya ang malakas na bagyo hanggang signal number 5 po sa Batanes. May signal number 4, number 3, at talaga pong nakikita po natin, nararamdaman po natin yung habag, yung awa, yung pag-aalala, ngunit wala po tayong magawa bilang tao. Ngunit meron pong magagawa ang ating Diyos, dahil siya po ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. At sa oras nga po ito ay medyo umuulan-ulan na rin po dito sa amin, at hindi rin po maganda ang panahon. At ako po ay patuloy na nananalangin sa Panginoon na sana, Lord, ay tama na at nakakaawa na yung mga tao na nakaranas ng sunod-sunod na bagyo. Ngunit ang bagyo po ay hindi magiging dahilan o magiging hadlang upang hindi po tayo magbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang atin pong babasahin ay dito po sa Sophonias chapter 1 verse 18. Pero kapag mayroon po kayong panahon, basahin niyo po ito ang the whole chapter 1, kasi napakarami pong mensahe dito ng Panginoon. At syempre po hindi ko po yan mabibigyan lahat ng kapaliwanagan ang buong chapter na yan. Kaya ito lang po ang pinakamahalaga ang ating babasahin. Sabi po dito sa Sophonias chapter 1 verse 18, hindi sila maililigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ni Yahweh, matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughong puot ang buong sanlibutan, sapagkat bigla niyang lilipulin ang lahat ng nananahan sa lupa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Alam niyo po yung word na nabasa natin, nananahan sa lupa. Sa akin pong pagkaalam, purihin ang Diyos sa kanyang salita sa oras na ito. Kapag ang isang tao ay nananahan sa lupa, ibig sabihin ang kanyang pinagkakatiwalaan at ang kanyang sinasamba, ang kanyang kinikilalang Diyos ay yung mga bagay na narito lang sa lupa. Kaya nga po nananahan dito sa lupa. Bakit? Sila yung mga tao na hindi kumilala sa Panginoon, hindi pinansin ang salita ng Diyos, hindi pinansin ang paalala ng Panginoon, hindi nila pinansin o binigyan ng pansin sa buhay nila ang mga tagubilin ng Diyos, ang mga warning, ang paalala. Hindi nila yon inintindi. Bakit? Kasi nakafocus sila sa mga bagay dito po sa lupa. Tayo naman ng mga anak ng Diyos, hindi po tayo pwedeng manahan dito sa lupa. Bakit? Dadaan lang po tayo dito sa lupa kasi meron po tayong langit na uuwian doon po sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nakakalungkot mang isipin yung sinasabi ng Panginoon dito na hindi sila maililigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ni Yahweh. So kapag ang isang tao ay nanahan dito sa lupa at sa mga ginto o sa mga salapi o mga material na bagay o sa kasikatan, sa kapangyarihan na meron sila, ay talaga pong sila po yung makakaranas ng puot ni Yahweh sa panahon ng paghuhukom ni Yahweh. Ang araw ng paghuhukom ni Yahweh kapag sumapit na, ay sila po yung makakaranas. Siguro mga kapatid, doon sa panahon ng paghuhukom ng ating Diyos, yung mga anak ng Diyos ay wala na sa lupa. Wala na sa lupa.
ang matitira na lang dito ay yung mananahan sa lupa. Lahat ng mananahan sa lupa. Anong sabi dito ng Panginoon? Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughong puot ang buong sanlibutan, sapagkat bigla niyang lilipulin ang lahat ng nananahan sa lupa. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughong puot. Ang Diyos po natin ay seloso po talaga yan. Mas matindi po yung word na paninibugho kaysa selos. Malalim po yun, malawak po yun. Kumbaga ay may kasama ng ano yun, puot, galit ang Diyos kapag may mga bagay po tayong mas pinahahalagahan sa ating Diyos. Ano po, masiluso po, mapanibuguin ang ating Diyos. Kaya ayaw niya na mayroon tayong pinapahalaga ng mas higit pa sa Kanya. At wala pong ibang tinutukoy ang Diyos dito. Pwedeng ang ating sarili, ang ating hinahangaan at Diyos. Pwedeng salapi, ginto, ari-arian, bahay, sasakyan, kapangyarihan. Ano po? Napapansin niyo po ba mga kaibigan sa panahong ito? Ang ini-input ni Satanas ay mag-away-away ang mga Pilipino sa kapwa. Pilipino ay maglalaban-laban. May dalawa pong labanan ngayon. Ano po? Yung labanan ng mga tao na kakampi sa kabila. So lahat ng kakampi ng bawat partido ay naglalaban-laban, nag-aaway-away. Maging listo po tayo at maging alerto sa bagay na yan. Ako man po ay pinag-aaralan ko din. Ano ba ang tamang katwiran na gustong ipahayag ng mga pinuno ng bansang ito, ng mga tao na leader ng bansang ito? Ano ba ang nais nilang ipadama sa mga tao? Napansin niyo mga kaibigan, puro galit po, talagang labanan sa social media kung ano yung kayang salita na mas matinding makakapanakit ng kalooban ng bawat isa o bawat depensa ay gagamitin nila para masaktan nila ang isa't isa. Maging alisto po tayo, maging alerto po tayo mga kaibigan, kasi baka meron na rin tayong itinatangi o kinakampihan, ano po. Pero ang katunayan niyan, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nakikita po natin dito na pinaglalaban-laban ni Satanas ang bawat Pilipino, ang isa't isa, Pilipino sa kapwa Pilipino. Bakit ayaw ni Satanas na mapunta sa kaharian ng Diyos ang bawat tao dito sa Pilipinas na nagkakampi-kampi? Talagang gagawa at gagawa si Satanas ng kaparaanan para malaglag sa impyerno ang mga tao. At itong mga taong ito, kapag kanila pong itataas ang sinuman sa leader ng bansang ito o sinuman sa mga tao sa bansang ito, ibig sabihin, yun ang kanilang Diyos-Diyusan. At kapag nakita ng Panginoon na ang mga tao ay tao na ang itinataas, ang pinaparangalan at Diyos hinahangaan, dyan po makakaranas ng puot ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa verse 18, yung nananahan dito sa lupa. Sino bang mga nananahan dito sa lupa? Yung ipinaglalaban ang prinsipyong makalupa. Wala tayong marinig sa ating mga leader patungkol sa Panginoon, kundi labanan, ngipin sa ngipin, mata sa mata, kamay sa kamay, paa sa paa. Di po ba? Ang labanan ngayon ay matindi na kailangan ang kakampi ng isang grupo ay doon sa kabila, ang kakampi ng isang grupo ay doon sa kabila, siraan, magsiraan, talagang below the belt ang siraan, at yan po ay pakana ng demonyo. Kawawa ang ating mga leader o pinuno ng ating bansa na binigyan ng katalinuhan, binigyan ng kaalaman, mataas ang mga pinag-aralan, ngunit sinabi rin ng Panginoon na ang karunungan ng mundo ay isang kamangmangan sa harapan ng Diyos. Di po ba? Wala sa kanila yung katotohanan. Hindi natin marinig yung katotohanan sa kanilang mga bibig, kundi gantihan ng masasamang salita, at tayo po ay maging listo bilang mga anak ng Diyos. Wala po tayong gagawin, kundi ang ipanalangin ang ating bansa na hindi po makubkob ng kapangyarihan ni Satanas, dahil kaawa-awa at kahabag-habag ang mga tao din na naghihirap, ngunit ang kanilang inaasahan ay mga pinuno ng bayan at hindi ang Panginoon. So kapag bumagsak ang pinuno ng bansa, ay bagsak din itong umaasa sa laylayan ng kahirapan, di po ba? Ngunit kahit tayo po ay may tinatawag na kahirapan sa laylayan o laylayan ng kahirapan. Kapag kilala natin ang Diyos at meron tayong tamang relasyon at tamang pananampalataya sa Diyos,
hindi po tayo maiiwan o hindi tayo mananahan sa mundong ito. Bakit? Kasi kukuhanin tayo ng Panginoon at dadalhin niya doon sa kanyang kaharian. Hindi namimili ang Diyos kay aba ka o mahirap ka, kay mayaman ka o maayos ang estado mo sa buhay. Kapag meron kang tamang relasyon sa Panginoon at tamang pananampalataya sa Diyos, sama-sama po tayong lahat na uuwi sa kaharian ng ating Panginoon. Ano po? So, napapansin niyo po ba na sinasangag na ni Satanas ang bawat leader ng bansang ito? Hindi lang sa Pilipinas, marami. Doon sa iba't ibang bansa naglalabanan, nagigera, nag-away-away ang mga bansa. Alam niyo yan, hindi ko nababanggitan yan dahil nakikita niyo naman yan at napapanood niyo sa sa social media. Isang bansa lang ang ating pinapanalangin sa Panginoon dahil ang sabi ng Diyos, ipanalangin natin ng Israel at sino man ang nananalangin para sa Israel ay kanyang pagpapalain. Bakit? Kasi yan ang bansa ng ating Panginoon. Diyan siya ipinanganak sa lugar ng Israel, sa Jerusalem. At ang bansang yan, ang lahi ng Israel ay minahal ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, kahit anuman ang mangyari, kahit hindi man siya kilalanin ng mga Israelita, ililigtas pa rin niya yan. Kasi yan ang minahal, ang unang minahal ng Diyos na lahi. At tayo naman, bilang mga tao na nilikha rin ng Diyos nung ang Panginoong Hesus ay nagpakilala sa atin, ay natutunan din natin ang katotohanan, natanggap natin, nakita natin ang kaliwanagan, ang katotohanan na kailangan din natin kumilala kay Hesus Kristo, kay Jesus Christ. Kailangan natin siyang tanggapin bilang ating Panginoon at tagapagligtas Diyos ng ating buhay at kapag isinuko natin ang ating buhay sa Diyos, nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, ano po, ay tatawagin niya tayo at aariin niya tayo na anak ng Diyos. Yan. So yan po ang kagandahan, ang magandang balita. Nakat hindi man tayo Israelita, kapag may tama tayong relasyon sa Panginoon at tamang pananampalataya sa Diyos, tayo po ay tinanggap ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Kaya mga kaibigan, habang andito po tayo sa mundo ngayon, talagang wala po tayong ibang gagawin sa panahon ito, kundi ipanalangin ang ating bansa, ipanalangin yung ating mga leader na hindi natin nakikitaan ng tama, wala tayong naririnig na tamang salita, wala tayong nakikita na magagandang pamumuno, wala tayong nakikitang pagkakaisa at pagtulungan para makaawon ang ating bansa, wala Kumbaga kanya-kanya sila. Ang motibo ay isa lang, nag-aagawan sa pwesto, sa posisyon, sa kapangyarihan. Dahil kapag ikaw ang may kapangyarihan, magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin dito sa lupa. Pero, tandaan po natin, ang ganyang uri ng motibo o pag-uugali o karakter ng isang pinuno o kahit man ng isang simpleng tao, kapag hindi po nakilala sa Kristo at ayaw kumilala kay Kristo at hindi pinapansin ang Diyos at ang salita ng Diyos, yan po yung sinasabi ng Panginoon na matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughong puot ang buong sanlibutan sapagkat bigla niyang lilipulin ang lahat ng nananahan sa lupa. Tayo po, hindi po tayo ganun Hindi po tayo nananahan sa lupa kasi dadaan lang po tayo dito. Bakit? Kasi meron po tayong sinusundan, focus ng ating puso at isipan na ang mundong ito, dinala tayo ng Diyos dito upang makita ng Diyos kung hanggang saan ang ating paninindigan bilang anak ng Diyos. Na kahit dumadaan man tayo sa bagyong literal, kahit man sinalanta na ng mga tubig, baha, ng hangin, ang mga kabahayan, ang mga sasakyan, ang mga ari-arian ng isang anak ng Diyos, but still tatayo ang anak ng Diyos at hindi niya panghihinayangan ang mga material na bagay kasi dito lang yan sa sanlibutan, pang sanlibutan lang yan at wala doon sa puso ng mga anak ng Diyos na mga magaganda ang buhay
sa mga material na yon, kundi ang puso ng Diyos ay nasa Panginoon. Kaya mga kaibigan, nawa po ay maging listo na po tayo sa panahong ito. Alam niyo po, habang ako po ay pinapakialaman ko din, kumbaga tinitignan ko din, kailangan din talagang lahat ay makita natin ang nangyayari sa ating bansa, ano ba ang mga tinatalakay, ano ba ang pinag-aawayan, ano ba ang problema ng bansa, ano ba ang nangyayari sa buong daigdig. Yan, kailangan po nakikinig din tayo ng news, nanonood din tayo ng mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo para alam po natin na ito na yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang propesya, sa kanyang salita, na kapag nangyari na ang mga bagay nito, ay malapit nang dumating ang Panginoon. At naniniwala po ako, nagtitiwala po ako sa salita ng Diyos, na bago pa man dumating yung great tribulation na yan, yung walang hanggan ng kahirapan na yan, ang mga anak ng Diyos ay inalis na. Una nang inalis ng Diyos sa mundong ito. Bakit? Kasi kung atin pang dadanasin ang panahon na yon, tiyak, ako sa aking sarili lang tiyak, hindi ko alam kung may maliligtas pa, kung mayroon pang mananalig sa Diyos. Dahil ngayon pa nga lang po pag wala po tayong masarap na ulam, problemado na ang tao. Kapag walang pera ang tao, problemado na. Kapag may sakit, walang pambiling gamot, problemado na. Doon pa kaya sa panahon, yung panahon ng walang katulad na kahirapan, kaya pa ba natin yon? Di ba hindi na mga kaibigan? Kaya ang ating gagawin sa panahong ito, hindi natin pwedeng kampihan ng sino pa man dito sa lupa. Ang kakampihan natin yung katuwiran ng Diyos. Walang iba kundi ang kanyang salita. Kapag meron tayong nakita na pinuno ng bansang ito na nagsasalita ng katotohanan at nagpapakita ng tamang pag-uugali at panunungkulan at yung leadership niya ay walang iba kundi ang Diyos ang itinataas, doon po tayo. Yan, doon po tayo at pasalamatan natin ang Panginoon kapag meron po tayo nakitang leader na ganun. Kaya lang sa panahon ito mga kaibigan, hindi ko alam kung meron po akong nakikita sa aking sariling panunood. Wala po akong nakikita talaga. At salamat sa Diyos dahil meron po tayong mga leaders sa church, mga spiritual directors, mga spiritual leaders na talagang patuloy na naghahasik ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos dahil hindi pa dumadating ang Panginoon, dahil ang marahil ng Diyos talaga ay marami pang mga taong makakilala sa Kanya upang hindi po mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya mga kaibigan, nawa po ang salita ng Diyos ay maunawaan natin at saliksikin natin, pagbulay-bulayan natin upang maintindihan po natin, maunawaan po natin ano ba ang nais ng Diyos, ano ba ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang mensahe. Wala pong iba mga kaibigan kundi yung magpakatino tayo sa harapan ng Panginoon. Makita ng Diyos yung tunay na pananalig natin sa Kanya, na kahit tayo man ay nasa gitna ng unos at bagyo ng buhay o literal man na bagyo, wala tayong ibang tatawagin kundi ang ating Panginoon lamang. Bakit? Ang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan, siya lamang ang magliligtas ng ating mga buhay at wala nang iba pa. Wala. Hindi salapi, hindi karangyaan, hindi mga material ang magliligtas sa atin. Nag-iisa lang, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yan lang po mga kaibigan ang nais kong ipabatid sa bawat isa. Kasi yan din naman po ang aking nararamdaman sa panahong ito. Kaya mga kaibigan, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi may social media. Salamat sa Diyos kasi dito rin natin nakikita ang nangyayari sa buong mundo sa pamagitan ng social media. At dito rin po sa social media tayo magbabahagi, magbabalita at magpapatotoo ng mga ginagawa na kabutihan ng Diyos sa ating buhay at ang salita ng Diyos na atin pong babasahin at ipapahayag sa mga interesadong makinig. Kaya mga kaibigan, lahat po tayo ay tungkulin po natin yan sa harapan ng Diyos, ang magpahayag, magbalita ng good news. Walang iba kundi ang salita ng Diyos na si Jesus, ang tunay na Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay at ng buong sanlibutan. So mga kaibigan, hanggang dito na lang po muli ang ating sharing time.
at mag-ingat po tayong lahat. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang manalangin sa panahong ito. Lawakan po natin ang pangunawa. Magpatawad na po tayo ng lahat ng mga tao na itinuturing natin kaaway o inaaway tayo. Magpatawad na po tayo kasi dapat lagi tayong handa. Be ready. Kumbaga, kasi anytime pwede pong dumating ang Panginoon. Yan naman po ang sinasabi rin ng ating mga spiritual directors kahit sa the whole body of Christ ay nagpapaalala na maging handa kasi anytime pwedeng dumating ang ating Panginoong Hesukristo. So, yun lang mga kaibigan. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lang po tayong lahat at nasa mabuting kalagayan ang ating spiritual na pamumuhay. Nasa tama ang ating isipan, nasa tama ang tibok ng ating puso at tama yung landas na ating tinatahak na wala tayong ibang sinusundan kundi ang Panginoong Hesus gamit ang kanyang salita. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko. Patuloy at patuloy po tayong humiling sa Panginoon na tayo po ay kanyang pagpalain, hindi lamang sa mga material na bagay, higit sa lahat sa ating spiritual na pamumuhay. God bless us all po in Jesus' mighty name. Amen.